Aking pinakikilala ang tagalang-galang at puno ng mga saserdote, si Ginoong Caiphas, the great and high priest. Ang galing-galing mo talaga, Ginoong Caiphas. Maraming salamat, Lucius. Tila yata napakaliit ng regalo na yan para sa lahat ng ginawa mo. Parang hindi yan nababagay sa'yo, Ginoong Caiphas. Maraming salamat, pero tatanggapin ko na rin. Ginoong Pilato, hindi mo man lang ako sinabihan na darating ka. Sana man lang nakapaganda ako. Yan ang sinasabi ko. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga itinulong mo sa amin. Lalong-lalo na sa mga punong saserdote. Paano ba kami makakapagpasalamat sa iyo? Dagdagan nyo na lang yung bayad nyo ng boys. Oo naman! Siyempre naman! Mawalang galang, Ginoong Pilato. Mawalang galang, Ginoong Caiphas. Ang mga tao po'y naghihintay na. Kailangan ko na silang tawagin para umpisa na ang ating pagpupulong. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Ginoong Pilato. Ngayong araw na ito ay napaka-espesyal. Hindi lingid sa inyong kaalaman na si Jesus na nagsasabing anak daw ng Diyos ay hinatulan at pinatay ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat dahil tayo na naman ay nagwagi upang makamit natin ang hustisya sa ating bayan. Dapat tayo magdiwang. Ang Diyos Ama nawa ay gabayan ang kanyang mga anak. Shalom. Shalom. Punong Caiphas, napakaganda ng iyong mga sinabi. Ngunit, may naririnig ako. Mga bali-balita na itong si Jesus na ito ay pabangon muli. At pagkatapos ng 3 araw siya ay mabubuhay. Ano ang iyong masasabi? Walang katotohanan ng lahat ng yan. Yan ay pawang kasinungalingan lamang. Bakit ka naniniwala sa sabi-sabi? Narinig ko kasi na itong si Jesus na ito ay nagpapagaling sa mga baliw. Ang mga may kiyatong ay gumagaling din. At lalo na ang patay ay kanyang binubuhay. Huwag kayong mag-alala. Patay na siya. Bakit niya ako iniiya sa marami? Kailangan natin kumilos sa lamang madaling tanong. Huwag kang mag-alala, Ginoong Caiphas. Ating aalamin at paiimbestigahan ang bagay na ito. Kung paano at saan nagsimula ang lahat ng ito. Pero may problema tayo. Paano kung maniwala ang mga Hudyo
na itong si Jesus ang Mesiyas. At ito nga ay muling nabuhay sa kanyang pagkamatay pagkalipas ng 3 araw. Hindi na. Patay na yun. Wala silang pruweba na mabubuhay pa si Jesus. Hindi nila kaya buksan ang bato ng libingan nun. Napakabigat kaya nun. Pero, Ikaw ang Baka nga. nalilito. I'm gonna melt Ano down. ibig mo sabihin? Baka nga. hindi ito maaari. Dapat silang pigilan. Ginoong Pilato, pwede po ba kitang makausap? Meron po kasi kaming naririnig na meron daw gusto magnakaw ng bangkay ni Jesus. At yun ang mga disipulo niya. Nais nila itong nakawin at kunin ang kanyang katawan. At sasabihin na buhay siyang muli. Dapat meron tayong gawin dito. Nasisirain ka na ba? Patay na ang Jesus na sinasabi mo. At ang pinaglalagyan ng kanyang bangkay ay hindi kayang buhatin ng kahit na 10 katao. Mabigat yun. Malay natin, maraming tagasunod si Jesus. At pwede silang magtulong-tulong upang kunin ang kanyang katawan at sasabihin nila na buhay itong muli. Dapat silang mahuli. At dapat din silang maparusahan. Kung gusto mo, magdadagdag na lang ang kawal. Wala ka bang tiwala sa kakayanan ng mga sundalo ko? Sila ang pinakamagaling na sundalo sa buong mundo. Hindi naman sa ganun. Nais ko lang naman din siguro, nakapayapaan dito sa buong Jerusalem. Tigil mo na yan. Tandaan mo na mga disipulo ni Jesus. Hindi na ulit ako makikinig at maniniwala sa mga chismis at meron na namang mamamatay na walang kasalanan. Tumigil ka na. Hanggat wala akong nakikitang pruweba na ginagawa ng mga disipulo ni Jesus na yan, wala akong ipaparesto. Prueba? Prueba ang kailangan. Ano kaya yun? Aabutin ka ng 1 buwan bago makapagparesto. Masyadong matagal yun. Puro problema naman yung sinasabi mo. Ang kailangan ko ngayon, solusyon. Alam ko na. Meron akong kakilala na magaling na investigador dito sa ating bayan. Kanya nga lamang may katigasan ng kanyang ulo. Pero, mapapauho natin siya if the price I'm gonna is check right. what Parang gusto ko yan, ha? Sino yan? Ang totoo ay kilala mo siya. Isa siya sa magaling na investigador dito sa ating bayan. Kaya lang, naniniwala ako na bibilhin ni Pilato ang kanyang istorya. Ruben, eto na ang iyong pinapahanap. Hanggang ngayon pa rin ba naniniwala ka na pinatay ang iyong anak? O baka naman siya'y nalulod talaga? Ang sabi ko naman kasi sa kanya, huwag siya lalapit sa ilog. Ruben, 7 taon na. 7 taon ka nang nagkakaganyan na nagulong sa para sa iyong anak. Siguro naman panahon na upang makalimot at harapin ang bagong kinabukasan. Anak, miss na kita, anak. 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 Ang tagal po nagpaipot dito, Ruben. Sinasabi ko na nga ba dito lamang kita matatagpuan? Kung ano man yan sasabihin mo, hindi na ako interesado dyan. Tapos na ako dyan. Teka lang muna. Narinig mo na ba yung pangalan ni Jesus na taga Nazaret? Yung ipina ako sa krus kaninang umaga, na buong sambayan na nakakita. Ano naman niya yun? Ay, suspetsa kanina ng mga oras eh. Kumilos ang kanyang mga disipulo.
at nakawin ng mga ito. Pagkatapos, sasabihin nila na itinuloy ng buhay pagkalipas ng 3 araw. Bakit ka sa akin malapit? Napakarami yung kawal. Gusto ko lang naman, Ruben, na imbestigahan mo sila at pigilin sa kanilang mga gagawin. Bakit naman kita tutulungan? Una sa lahat, di ba gusto mo ng challenge? Eto, Ruben. Paunang bayad pa lamang to. Kumbaga down payment. Tsaka na yung kabuuan pag natapos mo na ang pinapagawa ko sa'yo. Ilang araw ba kailangan mo? Sa lamang madaling panahon, Ruben, bibigyan kita hanggang 3 araw. 3 araw lang! Narito. Nakalis na dyan lahat ng mga pangalan, tirahan ng mga disipulo ni Jesus. Gusto ko kausapin mo. Gusto ko, imbestigahan mo sila. Kayo talaga mga saserdote. Napakagaling yung manloko. Mga saserdote, mga sindikato. Matalino ka, matalino ka. Alam mo ba sa lahat ng sinabi mo, gustong gusto ko yung naririnig. Consider it done. Hindi mo na ang kasunod na bayad pagkatapos ito. Salamat. Hindi ka. Di ba? Ikaw yung lalaking namatay ng anak na sinasabing nalulog sa iyo. Ako nga. Nalulungkot ko nangyari. Alis na ako. Salamat muli. Sandali lang. May gusto sana akong tanungin. Meron ka bang kilalang Jesus na taga Nazaret? Madalas daw siyang magpapulong. At maraming tao ang naniniwala sa kanya. Si Jesus. Mahal ko si Jesus. Miss na miss ko na siya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana ako ngayon. Maaari ko bang malaman? Hinag kasi ako noon. Mahal niya ako. Mahal ko din siya. Magpapakasal na sana kami. Pero, niloko niya ako. Meron siyang ibang mahal. Ang sakit ang damdamin ko. Pero hindi ko siya kayang iwan. Siya ang buhay ko. Isang araw. Habang kami nagmamahalan. Nahuli kami. Whosoever shall smite thee on thy right cheek. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
paumanin mo. Excuse me, isang icing nga, please. Excuse me, pwede ba bang pakiupo rito? Wala naman tao eh. Ilang po? Siya nga pala, ako si Ruben. Ako nga pala si Bashalina de Macia de Martinez. Paul ni Basha for short, Ruben. Basha, ano bang nakakaligtaan mo dito? Ang daming mga anis ko dito. Ewan, wala din akong bali-balita. Hindi mo kasi naitatanong, Basha. Galing ako sa kabilang bayan. At ang napansin ko, ang daming mga sundalo. Parang may hinahanap. Nakakatakot naman. Ewan ko ba? Di ba balita kasi sa sementeryo? Ay, kapatid ka, Ruben, ano yun? Balita kasi na itong si Jesus na taga Nazaret na ito ay babangon daw muli sa pagkamatay. Kaya Ewan, paano ko naman malalaman, Ruben? alam mo kasi, Basha, hindi mo na itatanong. Isa ko sa mga tagahangan ni Jesus. Tsaka balita ko, may mga disipulo raw siya. Sana, makilala ko rin sila. Gusto mo ba talagang makilala o mamit ang mga disipulo? May kilala ka ba sa kanila? Huwag kang maini ha. Pero sa totoo lang kausap mo na ang isa sa mga tagahanga din ni Jesus. Taran! Wow! Ikaw pala yun! Siguro napuntahan mo na lahat ng napuntahan ng mga disipulo. Kasama si Jesus, ano? More than close pa kami. Para kaya kami magkakapatid. Ako ang laging tagabigay ng pagkain at inumin ng mga disipulo. At si Jesus, siya ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko at sa buhay ng iba. Napakarami niyang ginawang himala, Ruben. Pinatawad niya ang aming mga kasalanan. Dapat lang ay pagdiwang natin ang Panginoong Jesus. Siya ang tunay na guro at buhay na Diyos. Ipagdiwang natin ang Panginoong Jesus. Ikaw naman.
Wow! Ang galing niyo naman! Alam mo, naniniwala na ako na napakagaling niyo. Tumbak, Ruben. Alam mo, naalala ko noon, nakasakay kami sa barko, nagkaroon ng bagyo. Alam mo si Jesus, natutulog lang. Lahat kami basang-basa na halos tumuog na yung barko, Ruben. Si Jesus, hindi na hindi yan sa pagkakatulog. Ginising siya ng kanyang mga disipulo. Hangang-hanga kay Jesus noon, kinausap niya ang barko. At ang malakas na hangin, binahinto niya ito. So, sino nang papalit sa inyo ngayon? Ewan ko, wala akong alam, Ruben. Baka si Pedro. Naku, patay ba? Ito ba sinabi? Pedro? Sino pa? Si Sarah? O si Noemi? Naku, baka mas marami pa silang may kwento sa'yo, Ruben. Bakit ko ba kasi sinabi? O sige, Ruben, mauna na ako sa'yo, ha? Sige, salamat. Ruben, ito lang yung pinapahanap. Babigla ka pa. Sa palagay mo, may kinalaman sila sa pagpatay sa iyong anak? Hindi ito. Ibang kaso ito. Sige, malis ka na. Baka may makakita pa sa'yo. State your names. Pedro. Sarah. Anong relasyon niyo kay Jesus? Disipulo kami. Paano siya namatay? Ipinako siya sa krus. Anong huling sinabi niya sa inyo bago siya nahuli? Hindi ko naman tandaan. Nagulat na lang kami nung nasa mundo kami ni Gitsimani. Ang daming mga sundalo at pulis na dumating. Anong ginawa mo? Pinagtanggol ko si Jesus. Nataga ko yung tainga ni Mark. Haharang-harang kasi sila doon. Nagdilim yung paningin ko. Kayong dalawa. Anong ginawa niyo? Nasaan kayo? Tumakas kayo, no? Hindi! Paano ang gagawin namin ang dami-dami nila?
Sabi ni Pedro, tumakbo daw kami. Eh, di tumakbo kami. Tapos, naligaw na nga ako. Tama. Mga disipulo kayo ni Jesus. Ipinagkalulo niya si Jesus, ano? Hindi namin magagawa yun. Tama. Isa sa inyo ay pinagkalulo si Jesus. Ayan, tingnan nyo. Ayon sa file na ito, nung gabing nasa korte si Jesus, wala kayo. Nasaan kayo? Ikaw, Sarah, nasaan ka? Alam ko na pinaplano mo. Nanakawin mo ang kanyang katawan at sasabihin siya na buhay. Ikaw ang mastermind. Hindi! Hindi! Natatakot na ako! Nag-aalala ako na baka pati ako arestuhin din nila! Naalala ko na. Si Judas ang nagkanulo kay Jesus. Kahit kailan, hindi ko pinagkatiwala ang Judas na yan. Wala siya nung gabing yun. Hindi namin siya nakasama sa Gitsemani. Saan nagdala ng mga sundalo kay Jesus? Kitang-kita ko, hinalikan niya si Jesus at doon hinuli ang ating Panginoon. Si Judas, disipulo rin. Asan na siya? Di na namin alam, hindi na namin siya nakita ulit. Ang sabi nila, babangon daw itong si Jesus sa kanyang pagkamatay. Anong alam niyo dito? Naalala ko nung kami huling naghapunan kasama ni Jesus, mayroon nga siyang sinabing ganyan, na pagkatapos ng ilang araw, siya ay mabubuhay muli. Narinig ko rin yan. Pero, hindi kami naniniwala. Baka pagod lang siya noon. Hindi namin siya maintindihan ng mga oras na yun. Pedro, ang sabi ng mga tao, ikaw daw ay pinakamalapit kay Jesus. Pero ngayon wala na siya. Anong pang gagawin mo? Alam ko na ang gagawin mo. Nanakawin mo ang kanyang katawan at sasabihin siya yung muling nabuhay. Ikaw ang mastermind! Hindi totoo yan! Lahat ng mga tao, ikaw ang itinuturo. Sino ang muling humawak sa katawan ni Jesus? Si Jose! Si Jose na taga-Arimatea. Siya ang nag-embalsamo kay Jesus. Bigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sabihin niyo na sa akin na kayong tatlo ang nagpaplano magdakaw ng katawan ni Jesus. Kayong tatlo! Hindi kami, wala kaming alam. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit anuman. Kung hindi, mananagot kayo sa akin! Sino po sila? Sino pong hinahanap niyo? Hinahanap ko po si Jose na taga-Arimatea. Nariyan po ba siya? Wala po ang asawa ko. Kakamatay niya lang dahil sa malubhang sakit. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Pasok po kayo, upo ka. Siguro naman, narinig mo na rin yung chismis na si Jesus ang taga-Nazaret ay mabubuhay muli mula pagkamatay. Hindi yan chismis. Ito ay isang propesiya ni Propeta Isaias. Nakasaad doon 4 na taon nakalipas na si Jesus ay babangon muli pagkatapos ng 3 araw. Pagpumain mo, pero hindi ako naniniwala sa ganyan. Meron akong sapat na ebidensya na merong magdanakaw ng katawan ni Jesus. Sa tingin mo kaya kaya namin gawin yun? Bakit hindi? Kung nanakawin namin ang katawan ni Jesus para patunayan lang na siya ang Mesiyas, masasayang lang aming pagsunod na may pananampalataya sa Kanya. Alam mo, ang asawa mo ay isang mayamang businessman. Meron kayong magandang pamilya. Hindi tulad ng mga disipulo ni Jesus. Alam mo, maraming mawawala sa iyo dyan sa paniniwala mo. Ngunit ano? Ang asawa mo ang siyang huling humawak sa katawan ni Jesus. Nananatili sa inyong piling ang katawan niya. Ngayon, inilibing ba siya sa libingan na pagmamayari ng inyong angkan? Sabihin mo sa akin, bakit niyo gagawin yon? Napakalaking utang na loob ko kay Jesus. Utang na loob? Ikaw? May utang ng loob kay Jesus? Lahat niyan ibibigay mo para lang sa Kanya.
niligtas niya ang buhay ng aking anak. Hindi kami magkaanak noon. Mahabang panahon. Nung binigyan kami ng anak na babae, sabi ko sa Diyos, maglilingkod ako sa kanya habang buhay. 6 na taong gulang pa lang ang aking anak. Masaya kami noon. Kasama namin siya naligo sa dagat. Naligat lang kami mag-asawa. Wala na siyang buhay. Wala na siyang buhay na matagpan siya ng aking mga alipin. Ang kaisa-isa kong anak. Kung hindi lang sana kami naligot sa dagat na yun, hindi sana mawala sa piling namin ang aking anak. Anak ko! Munting ba? Gumising. Maraming salamat, Jesus! Maraming salamat! Napakalaking pasasalamat ko kay Jesus. Ibinalik niya sa aming mag-asawa ang buhay ng aking anak. Ang sabi mo, binuhay ni Jesus ang anak mo. Yun nga ang nangyari. Sinungaling. Yan ang totoo! Kung ayaw maniwala sa akin, wala na akong magagawa doon. Kahit itanong mo pa sa mga tao nandito sa bahay na to, sila ang saksi ng pagkamatay ng aking anak. Simula sa instanting yun, maraming mga taong sumunod na kay Jesus. Siguro binayaran sila ng asawa mo, no? Wala akong magagawa kung yun ang gusto mo. Kung yun ang iniisip mo. Napaka-imposible. Paano mabubuhay sa batang patay na? Mama? Mama? Sandali lang anak ha. Pagkatapos namin mag-usap, maglalaro na tayo, okay? Okay po. Mama? Siya pong kaibigan ng papa mo. Pagpuman ninyo. Pwede mo tayong paglaro? Sil, sandali lang. Ano yun? Saka dito ka lang. Huwag kang aalis. Pupuntahan ko lang. Papa! Huwag niyo po akong iiwan, Papa! Dito ka lang, Sarah. Sandali lang to. Sandali lang. Papa! Sarah? Sarah? Sarah! Sarah! Anak po! Sarah! Tia, patawad. Tia, pangako ko hanapin ko ang anak natin. Grabe, nakita ang anak natin! Ano? Nakita ang katawan niya sa ilog, Rubel, wala na siya! Hindi maaari ito. Susunod niya ako patahilog. Sarah! Pareho yung bangkay yung damit na nakita sa ilog!
Mia! Ruben, tila umiiyak ka yata. Ano ginagawa niyo rito? Makikibalita lang sana kami. Kung meron ka ng pruweba sa mga pag-iimbestiga mo. Wrong timing naman kayo. Bumalik na lang kayo pag meron na ako sapat na ebidensya. Ruben, ang punong saserdote pinuntahan ka pa dito. Wala ka man lamang ibibigay sa kanya kahit na isang pangalan? Pangalan? Fine. Kilala niyo ba si Judas Iscariot? Si Judas Iscariot? Hindi kita maintindihan, Ginoong Kaypas. 12 ang mga disipulo. Pero 11 lang ang nakalagay dyan sa listahan nyo. Nagtataka lang ako kung bakit may isang pangalan na hindi nakasama dyan sa listahan nyo. Ano naman ang problema, Ruben, kung kulang? Merong problema. Dahil si Judas ang nawawala dyan sa listahan nyo. Hindi na namin isinama si Judas sa listahan dahil isa siyang kaibigan. Hindi siya yung tao na magkukwento at magsasabi sa iba ng totoo. Bakit hindi nyo sinabi sa akin ang totoo? Ibig sabihin, Ruben, sa iba ka pa nagtanong? Ruben, kami ang kliyente mo dito. Bakit parang kami pa ang iniimbestiga mo? Meron bang ibang dahilan para sa investigasyong ito? Ruben, Alam nyo, isa pa ito sa mga dahilan para mawala sa inyo ang atensyon ng mga tao at ituro yung mga disipulo siyang mga kriminal. tumigil ka na, Ruben. Tumigil ka na. Kayong mga punong saserdote, nakaupo kayo sa pinakamataas yung pwesto. At ikaw, punong saserdote, ayaw mo lamang may Tama umano na. sa iyong kapangyarihan. Tama na. Bata, yan ang gusto ko sa'yo. Alam kong matalino ka. At alam ko rin, ang lahat ng ito'y walang kwenta sa iyong pag-iimbestiga. Alalahanin mo, Ruben, ang prueba na babayaran ng pera. Kaya ka nga binayaran, di ba? Para umanap ng prueba. Bukas na bukas, inaasahan ko na may sagot ka na sa lahat ng pag-iimbestiga mo. At kung hindi mo maibibigay ito, alam mo na mangyayari sa'yo. Ha! Kailan? Ruben? Ruben? May dala akong makakain. Mga suspects? Posibleng mastermind? Ano ito? Mary, Teka! Bakit nandito ang pangalan ko? Sino ka? pagpumayin mo, Mary. Bakit may mga impormasyon ka tungkol sa aming lahat? Oh my! Isa ka palang investigador. Iniimbestigahan mo kami mga disipulo ng Jesus. Magpapaliwanag ako, Mary. Ginamit mo lang ako! Nakipagkaibigan ka sa akin para ituro ko sa'yo. At malaman mo kung nasaan ang disipulo ni Jesus. Bakit? Siguro, aarastuhin mo sila, no? Mary, uminahon ka. Please, magpapaliwanag ako. Sila ako sinungaling. Nagtiwala ako sa'yo! Mary!
Mary, pasensya na! Ikaw, at yan napakatalino mong idea. Sinabi ko sa'yo na hindi mapagkakatiwalaan yan si Ruben. Sisirain niya lang ating mga plano. Marunong makipaglaro si Ruben. Makikipaglaro din tayo sa kanya hanggang makuha natin ang gusto natin. Wala akong panahon na makipaglaro. Hindi ako upo dito at hihintayin na kunin ang bangkay ni Jesus. Pupunta ako sa Pilato. Si Pilato kailanman na hindi magbibigay ng warrant para arestuin ang mga disipulo ni Jesus hanggat walang konkretong ebidensya. Ano na naman ang iyong mungkahi? Alam mo ba na si Ruben ay merong matigas at nagdaraanan? Yun na yung pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak matapos niya itong iwanan dahil sa tawag ng kanyang tungkulin. Oo, alam ko. Dinampot ng ating mga tauhan ang anak niya. Pero sabi ko sa'yo, pakawalan din siya. Maliban na lamang na hindi ko ginawa. Ano? Alam mo ba, buhay pa ang anak ni Ruben. Ano? Babaliw ka na ba? Pag nalaman ito ni Ruben, papatayin na tayo. Hindi niya magagawa yan. Matapos namin makatulong sa kanya na mahanap namin na matagal niya nang nawawalang anak. So, nung nagpunta sila sa tabi ng ilog, hindi yun ang kanilang anak? Hindi. Ito ay isang simpleng bagay na paggamit ng isang peking katawan para palabasin na ito yung kanyang anak. At nakatulong din ang pagkaugnas ng katawan ng bata. So, nasaan ngayon ang anak ni Ruben? Nakita ko siya sa bahay ng isa sa mga kliyente ko. Pero nakasisiguro ako sa yung buhay pa ito. Wala nang magagawa si Ruben ngayon. Kundi sundin ating mga kagustuhan. Galing dito ang babaeng yan. Ngayon na! Magandang hapon po. Anong kailangan mo? Balita ko kasi, nagpapahiram kayo ng pera sa mababang interes. Gusto ko sana umutang. Magkano kailangan mo? 30 pirasong pilak. Pirmahin mo to. Teka, kilala kita. Disipulo ka ni Jesus. Nagkakamali ka. Hindi ako maaaring magkamali. Naroon ka nung napapagaling si Jesus ng lumpong lalaki. Kunin mo na ang pera, tumalis ka na. Teka, saan mo nakuha ang lalagyan ng to? Dito nang lalagay ang mga punong saserdote ng mga pera nila. Ninakaw mo to, ano? Binigay nila sa akin. Sinubukan kong ibalik. Sino sila? Ginoo kay Pais. Punong saserdote.
30 pirasong pilak kapag napagturo ko kay Jesus. Anong ginawa mo? Naalala ko noon. Tatlumpung pirasong pilak. Mayaman na ako. Jesus! 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 Anong ginawa nila sa'yo? Hindi! Mayaman na po! Mayaman na po! Panginoon! Kunin niyo na ang pera! Ayaw mo na to! Kunin niyo na ang pera! Iligin niyo na yan! Iligin niyo na yan! Iligin niyo na yan! Kunin niyo na ang pera! Nagmamakahawa mo! Iligin niyo na yan! Iligin niyo na yan! Patawarin mo. Hindi. Nagmamakahawa mo. Iligin na yan! Iligin nyo na yan! Iligin nyo na yan! Nagmamakahawa mo! Iligin nyo! Hindi! Hindi! Jesus! Jesus! Nagmamakahawa mo! Iligin nyo na yan! Hindi! 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 Paano ito nangyari? Merong liwanag. Nung biglang nakita namin, nagumulong yung bato sa kanyang bibingan. Kami papunta doon, ngunit wala kami nakitang tao doon. Paano nga nangyari yun? Tatlo kayo na nasa harapan ng libingan ni Jesus. Wala man lamang nakakita sa inyo kung sino ang kumuha ng kanyang katawan. Sige na, malis na kayo. Mga walang silbi. Amen? May tatanong ako sa inyo. At ikaw pa may gana magtanong sa akin?
Ngayong umaga, natagpuan ang libingan ni Jesus. Wala na doon ang kanyang katawan. Ano? Meron kang isang pagkakataon, pero hindi mo pa ito nagawa ng tama. Paano nangyari yun? Marami na ako nasayang na oras sa iyo, Ruben. Ngayon, gusto kong sumulat ka kay Pilato upang ipadampot ang mga disipulo ni Jesus. Gusto niyo akong gumawa ng pekeng ulat? Meron. Alam mo ba na sila lamang ang may karapatan o plano na kunin ang katawan ni Jesus? Dito, nakasulat ang lahat. Hindi ko gagawin yan. Wala namang sapat na ebidensya na nagsasabi ang mga disipulo ang siyang nagnakaw ng katawan ni Jesus. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginagawa nila yan. At malamang, hindi pa ito ang huli. Isa lamang itong dahilan para ipareso ang mga disipulo ni Jesus. Ano naman ngayon, Ruben? Alam niyong inosente si Jesus. Binayaran niyo si Judas para pagtaksilan niya si Jesus. Dahil siya sa mga pantasan niya sa kapangyarihan. Tapusin na natin ito. Hindi ako magiging sunod-sunuran sa inyo. Ito ba ang ipapalit mo sa amin, Ruben? Hindi ko maintindihan. Ito ba, Ruben, ang ipapalit mo sa ibibigay namin sa'yo? Ano yung sabihin nito? Ano nga bang pangalan niya? Naalala mo ba siya? Sarah? Sarah? Ano ginagawa niya rito? Dapat mo yata kami pasalamatan, Ruben. Sarah? Sarah? Sarah, papa mo to! Bakit hindi siya nagsasalita? Ang ikinakatakot ko ay hindi niya nakayanan yung hirap na kanyang pinagdaanan sa paglipas ng mga taon. Ginawa niyo siya kalipin! Ako ay naniniwala na nawala siya sa tamang pag-iisip dahil sa paglipas ng taon. Hindi maaari ito! Mawalang niya kayo! Mawalang niya! Mawalang niya kayo! Mawalang niya mo! Ayun, ang tapang mo, Ruben. Huwag kayong magtatangga! Hawakan na lang ako kung hindi! Papatayin ko kayo! Ngayon, napakatapang mo, ha? Ngayon, tingnan natin kung sino mas tatagal. Ikaw o ang anak mo? Sarah, wag! Bitiwan niyo siya! Pakawalan niyo siya! Pirma mo to. Kung hindi, sa pagkakataong ito, mamamatay ang anak mo. Sarah! Sarah! Anak! 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 Sarah! Sarah! Laban mo to, Sarah! Pagpumaliwan na, hindi kita naprotektahan, anak! Pagpumaliwan. Ruben! Ruben! Tulong! Tulungan niyo kami! Nahuli ko siyang inimbestigahan niya tayo. Kaya nagpa siya kung sundan siya. Ano? Tinayin mo siya dito? Kawawa ka na si Ruben! Binagbog siya ng mga Pariseo tauhan ni Caiphas! Hindi siya pwede manatili dito. Delikado yung ginawa mo sa kanya. Sa ginawa mo, nilagay mo tayo sa panganin. Hindi tatalikod
nangyari ay tapos na. Tingnan na lang natin kung paano natin ito lulutasin. Kumusta siya? Mabuti na lang at natagpuan natin agad siya. Kung hindi, lalala yung mga sugat niya, baka hindi na natin aabot. Paano itong babae? Meron ba tayong pwedeng gawin sa kanya? Tungkol naman sa bata nito, hindi na ito sabot walang kakayanan. Kung ano naman ang kanyang sitwasyon ngayon, yan ay dahil sa mga sugat na natamo niya. Oh, gising na si Ruben. Nasaan ako? Oh, Mary! Bakit hindi ka na muna magpahinga? Nawalan ka ng malay kaya dinala kita dito. Hindi na importante yan. May sasabihin ako sa inyo. Si Punong Kaypas, papunta siya na kay Pilato upang iparesto kayo. Aresto? Bakit? May pinapirmahan sa aking dokumento na naglalaan na nanakawin yung katawan ni Jesus at sasabihin siya'y muling namuhay. Pero wala silang katunayan. Papunta na sila sa inyo ngayon dito dahil nawawala ang katawan ni Jesus. Ano? Nawawala ang kanyang katawan? Paano nangyari ito? Napakarami nagbabantay sa kanyang libingan. Maring tama ito. Naalala niyo na nagsabi sa Jesus na muli siyang mabubuhay sa loob ng 3 araw. Sino siya? Ang kapayapaan ay mapasa inyo. Panginoon? Ikaw ba talaga yan? Halika, hawakan at tingnan mo ako. Jesus! Panginoon! Ikaw nga ay nagbalik. Panginoon, mamiss ka namin. Alam mo talaga na paano ang araw. Kaya mong iwanan ang lahat para sumunod sa akin. Ruben, Alam mo pangalan ko? alam ko ang lahat ng sakit ng pinagdaan. Nagbabalik ako upang ibalik ang lahat ng manawala sa akin. Naalala mo si Joseph na taga-Arimathea? Oo. Ama, lagi mong dinidinig ang aking panalangin. Gagaling na ang babae ito. Sarah! 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 Sarah, buhay ka! Naparito ako upang magpagaling ng may karamdaman, magpatawad at iligtas ang sinumang sumasampalataya sa akin. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Our speaker this morning is well known to all of us.